Sobrang saya nga namin dahil dumating yung ate ko galing Davao. Dito pala sila magpapasko. Dahil na-miss kasi ni ate na magkasama kami sa Pasko. Kaya nung nakadating na sila sa bahay ni mama, ay niyakap po talaga yung ate ko na mahigpit. At syempre, mas lalong sumaya yung aming Pasko dahil makakasama na naman namin yung aming nag-iisang pamangkin. Grabe, isa talaga sa pinakamalaking regalo na kumpleto ang pamilya nyo sa araw ng Pasko. At eto na nga yung aming mga pamangkin na talagang sobrang saya talaga nila. Yung pamangkin ko pala ay napaka-friendly talaga. Kasi kahit sinong bata ang makita niya, ay pinapansin niya talaga. Kinabukasan ay nag-prepare na kami para magbili ng handa namin. Actually, onti lang naman yung handa namin. Parang gano'n naman siguro, di ba, pag Pasko, parang mas nakaka-excite mga celebrate ang New Year. Bago pala muna kami pupunta sa Cabadbaran City, ay titimplahan muna ni Kuya Patrick yung pinabili niya sa amin na pabo. Sa mga naghahanap pala sa daddy ni Kin. O eto, ayan, nakasama na din si Kuya. Sobrang busy kasi ni Kuya Patrick sa trabaho, kaya minsan hindi talaga siya nakakasama kapag mayroong outing kami. Diyos ko dahil, ayan na naman si ate. Akala talaga ng lahat na very demure, yung pretty lang na babae. Pero bakla, hindi. Muli ang akala nyo. Uy, ngayon pala ay binabad ni Kuya yung pabo na pinabili niya sa amin nung nakaraang araw. Dahil lilitsunin niya daw ito. At first time namin makakain talaga ng pabo. Uy, kaya excited na talaga kami kung ano ang lasa. Dumating pala si Mama Bibi galing sa fish pan. Dahil bibigyan namin siya ng kaunting pamasko lang din nila. Bakla, sa wakas nakahawak din ako ng iPhone 17 Pro Max. Ang ganda niya pala sa personal. Tumungo na kami agad sa Cabadbaran City upang makabili ng panghanda namin. Kumain pala muna kami ng pananghalian bago kami bumili ng aming mga panghanda. I don't wanna be the girl, but I kinda need a word. Well, I'm into you. At eto na nga, at nandito na nga kami sa public market dito sa Cabadbaran City. Grabe, sobrang sarap sa mata ang mga prutas dahil napaka-colorful. Cause it feels like I'm dreaming when I'm waking up next to you. And my wild heart is beating because it's beating next to you. Let's find something better. Pagkatapos nga namin bumili ng mga ingredients at mga prutas, ay pumunta na naman kami agad dito sa Villahermosa para magbili po ng pang-main fruit. And I can't help the feeling that I get when I'm next to you. Eto na nga't sinimula na nilang ginawa ang mango float. Bale, dyan na po niluto po yung mga ibang mga handa. Pagkatapos gawin yung spaghetti at mango float, ay pumarito agad sila ate at Kuya Patrick dito sa bahay namin para lechonin na po ang pabo. Dear Santa, tell him I'm still holding on. No need for diamonds or trip somewhere in the warm. I know that mistakes don't melt like the snow. But if there's magic, let the north winds tell him so. Cause I can only wait and pray that hope will call me. Realize he's awful lonely. The only gift that means something to me. Santa, bring a baby back. I don't wanna lose him. Sobrang saya ko mga ka-love dahil buong pamilya ko na naman ang kasama ko. May mga ibang celebration pala kami na hindi talaga kasama yung ate ko. Pero sa mga ganitong celebration, wala talaga ang mama at papa ni Francis kasi bawal iwan po yung fish pan. Christmas after all. Oh, holly, the silver gold. Heavy stockings, but it's time for the show. Hear the laughing, but my heart just looks. Cause he won't fit in a wrapped up box. So calmly, I wait and I pray that he call me. Realize he's awful lonely. At nung tapos na kami magsalo-salo sa Noche Buena, ay umuwi na sila. Dahil sa mga ganitong oras po, ay madami ang bibili sa tindahan nila Mama Inday kaya hindi niya talaga ito pinalagpas. Sila ate naman ay uuwi sila ngayong December 27, 2025 doon sa Davao dahil doon sila magbabagong taon. Dahil nakauwi yung ate ko dito sa lugar namin, ay gumala talaga siya agad dito sa aming fish pan. Sino ba naman kasi ang hindi makagala sa fish pan namin ay napaka-relaxing talaga. Nagulat nga dito si ate Sabet dahil pasan-pasan ni Francis yung pagkain ng isda na sobrang bigat. Ay sabi ko nga kay ate, sanay na si Francis sa mga gawain ganito. Pangalawang beses
beses na nga nakagala si ate dito nung nandun pa kami sa dating fish pond namin. Hindi na nga sila maninibago kung gaano kalayo dahil sanay na nga din silang umaakyat sa bundok. Yung nag-hiking ba yung tawag doon? Nagulat nga dito si Kuya Patrick dahil maliit daw ang latayan. Ay, tulay pala. Pero tawag namin dyan is niyoglay. Niyog na tulay, pero ako lang po ang napapangalan yan. Niyoglay. Medyo naninibago nga dito si Kuya Patrick kaya inalalayan ko na lang siya baka mahulog. At eto naman si ate, sanay na siya sa mga ganito. Sobrang tuwa pa nga niya. Mga ilang minuto nga't nakadating na nga kami dito sa aming fish pond. Sa wakas nga't nakapunta na nga dito si ate. Hindi na lang siya mga puro comment sa video namin dahil siya na mismo makakaranas ulit dito sa fish pond namin. Pinaranas nga namin agad kung paano kami magpapakain ng mga tilapia dito sa amin. Napansin ko lang, parang si Kuya Patrick yung nagmamayari sa fish pond. Tapos parang kami yung tao-tauhan dito sa fish pond. Tapos eto naman si ate na Pinay tapos nakaasawa ng medyo Chinese. Pinaakyat ko nga dito si ate sa itaas para makita nyo po yung pinakamagandang view. Tinuruan pala ni Francis yung asawa ni Ate Sabet kung paano maglaya, kung madali lang ba o hindi. Kasi kung titingnan lang talaga natin, medyo madali lang talaga. Kaya si Kuya Patrick ang magpapatunay kung madali nga lang ba kasi first time niya. Alam ko na wala talaga sa plano na gawin ito ni Kuya Patrick. Pero dahil nakabisita na nga sila dito sa amin, lubos-lubusin na namin ito para naman meron siyang maranasan dito sa aming fish pond. Pinakita na nga ni Francis kung paano maglaya. At nakikita natin na sobrang dali lang talagang gawin ito ni Francis. Eto nga't excited na si Ate Sabet na makita niya si Kuya Patrick kung meron ba siyang makuha or marunong na ba siya. Sige nga, magpasikat nga kuya kay ate. Ganun talaga pag first time. Pero ngayon, tignan nyo. Ayaw, di ba? Nabangga sa lubot. Lubot yung plan. Pero eto mga kalove, grabe final na to. Daw? Ha? Ana ba, ana? Unang kamot. Eto mga kalove, I'm sure, makukuha na talaga to. Ano yun noon? Okay ba itong first kaya bukad? O diba at least nakakuha ng isa. E di yan lang din yung ulam nyo Kuya Patrick kapag andito kayo sa fish pond. At dahil sa 3 hagis pa lang, ayan, knockout silang dalawa. Eto naman si Ate Sabet, pagkagandang babae, ang pangit naman matulog. Ang sarap-sarap naman ang tulog nila. Feeling ko sa panaginip nila kumakain sila.